So, gusto ko pong i-share sa inyo ang Numbers chapter 14. Dito ko po, kinongclude yung aking pong preaching sa kanila. Yung pong sa lahat ng kanilang naging lakbay, sa lahat ng kanilang nararating, kasi sa totoo lang po, malayo na ang kanilang narating, pero malayo pa ang kanila pong magiging paglalakbay. Kaya yun po, nilapatan ko. Sabi ko, kung ang pag-uusapan mga nagawa, kung ang pag-uusapan mga ginawa, marami na. Pero kung ang pag-uusapan yung mga gagawin pa, marami pa. Amen? So, the same thing with us. Maybe we're thinking, malayo na tayo. Matagal na tayo, malayo na. Pero paalala, malayo pa. Marahil sinasabi natin, mula noon, marami na. Marami na tayong paglilingkod, marami na tayong nagawa, marami nang ini-accomplish ang Panginoon, pero magandang paalala po, marami pa. Amen? So kaya ang aking pong hiling, sakay lang po tayo, kasi yun po yung naging pinaka-sentro ng usapan doon. Na sa lakbay, sakay na. Diba? Kasi yung iba po, ayaw pa eh. Kaya sabi ko, pipili lang kayo sa magiging desisyon. Sakay na or saka na. Okay? So, yun po ang pamimilian. Pero for me, because in reality, the Lord already accomplished so many great things sa buhay po natin, sa buhay ng ministeryo, sa buhay ng Living Water Baptist Church in particular, because I believe walang kahit isa mang nag-isip sa atin o nag-akala sa atin na ngayon sa usaping Living Water Baptist Church, hindi man po tayo yung merong napakalaking property pero ang Diyos nag-provide para sa atin. And I believe, lalo na nung panahong nagtagpo-tagpo tayo, ang iniisip natin, makaraos lang. Ang iniisip natin, makapagpatuloy lang. But it is great and wonderful to know na hindi lang kayo basta nagpatuloy, kundi ang Diyos ay nag-accomplish ng napakaraming accomplishment sa buhay ministeryo ng Living Water Baptist Church. Amen? Kaya walang bababa, mga kapatid. Kaya sabi ko, magandang final challenge ito. Yung concept nito, kung tutusin, nagamit ko po dito sa ating church, but this is some sort of reminder. Ang title ko po, Please Don't. Okay, please don't. Numbers chapter 14, please. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not be better for us to return into Egypt? And they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Amen? Okay, tingnan po natin ang ating pong mga talata pa sa ilang mga bahagi na kung saan magbibigay po ng diin sa ating pong magiging talakayin ngayong gabing ito. Ang sabi po mga kapatid sa verse number 15,
Now if thou shalt kill all these people as one man, then the nation which have heard the fame of thee will speak, saying, because the Lord was not able to bring these people into the land which he sware unto them, therefore he hath slain them in the wilderness. Just try to imagine, anong kaisipan ang pwedeng sumaisip ng bawat tao kapag ka nangyari po na dahil sa kanilang naging katigasan, hindi po sila nakaentrada sa promised land at sila po ay masasabi nating napariwara at nasira ang mga buhay. So ito po sa konteksto ng pakiusap po ni Moses doon sa kalagayang ang Diyos ay nagnanais na sila po ay papagdusahin dahil sa hindi magandang kaisipan at pusong kanilang taglay. Kaya ngayong gabing ito, gusto ko pong i-share sa inyo ang message na pinamagatan po nating please don't. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we would like to again thank you and praise you for giving us this opportunity to gather together in Thy name, to hear Thy precious words, to listen to your message. Lord, please give us sensitivity. May we understand your message to us. May we realize kung ano po ang nais mong matutunan ng bawat isa po sa amin. At nawadakilan Diyos, maging bukas hindi lamang ang aming pandinig, hindi lamang ang aming isip, kundi ang aming puso, ang aming pagkatao, at ang realization po namin sa magiging pakikinig namin sa mensaheng ito ang maging dahilan upang maiwasan po namin ang mga bagay na dapat maiwasan. May you continue to encourage us, Heavenly Father, and may we realize the importance of doing your will in our lives hanggang sa kami po ay mawala sa mundong ito o ikaw ay bumalik. Muli po, turuan mo po kami sa aral na ito. Ito po ay buong puso naming ipinagkakatiwala sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, please be seated. Well, alam po natin na maraming Kristiyano, they are already aware of the story of the Israelites. Kumbaga po, sa naging pag-aaral po natin ng Biblia, sa naging pakikinig po natin sa maraming mensahe, naniniwala ako na almost majority, lalo na ng mga members natin, malinaw sa inyo ang kwento tungkol sa naging kasaysayan at lakbay ng Israelites. Now, just for you to know, and to remember, hindi po ba sa naging kalunduan ng lahat, yung pong mga generation po ni Caleb at saka ni Joshua, sila lang po ang nakaentrada sa Promised Land. Kung ang pag-uusapan natin ay ang kalooban at kagustuhan ng Diyos sa bawat isa na nagke-claim na tayo po ay sa Kanya, ang gusto ng Panginoon, syempre po una, na yung faith natin nasa Kanya. Amen? So, the Lord would like us to have or to put our faith in Him. Gusto ng Panginoon yung pananampalataya natin. Kasi pag inaral nyo po, yun ang naging pinaka malinaw na sinabi ng Hebrews chapter 3 that the reason why most of them, they're not able to enter the land. Hindi po nila hindi sila naka-enter, hindi sila nag-enjoy, hindi nila na-enjoy yung blessing ng Panginoon. Why? Because of unbelief. Meaning to say, we need to take that seriously. Yung pagtiwalaan mo ang Diyos, aba, mabigat na kalagayan po yan. Kaya nga ang lagi ko pong sinasabi, kung ang Diyos, kung pati ang Diyos, hindi mo pagtitiwalaan, kung pati ang Diyos, pagdududahan mo, pag-aalinlanganan mo, ang tanong ko, saan ka pa kakapit? Kanino ka pa magtitiwala? Mga kapatid, Satan will try everything para ikaw ay laging papag-alinlanganin sa Diyos. Yung mga sitwasyon po natin sa buhay, yung mga atake po ni Satanas sa atin, yan po lahat ng yan, ang intensyon yan, magduda ka sa Diyos, alisin mo ang tiwala mo sa Diyos. But please, mga kapatid, sa ating magiging pag-aaral, itatak natin sa isip natin na napakahalaga po ng faith natin sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, yung usapin ng pananampalataya. And then not just our faith, but also our focus. Di ba?
Our focus. Habang tayo po'y naglalakbay, dapat po malinaw tayo sa ating direksyon. Dapat alam po natin na kung sa kasaysayang Israelites, mula pa lang nung palayain sila, malinaw na ang direksyon ng Panginoon sa kanila ay ang lakbay, tuloy-tuloy na lakbay, patungo sa Promised Land. Dapat hindi maialis ang focus natin doon. Mga kapatid, it is good to somehow understand na napakaganda ng gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Kaya kapag ka po tayo sa buhay natin, lagi nating kinukonsinti yung kaisipang ito inalaw ng Diyos, ito pinayagan ng Diyos. Mga kapatid, yan po mga bagay na yan ay dapat nating pakaisiping mabuti dahil binigyan tayo ng Diyos ng choice. Sa mga nararanasan natin, huwag niyo pong i-disregard na may kinalaman dito yung naging desisyon natin. May kinalaman dito kung ano yung pinagpasyahan natin, kung ano ang pinili natin, kung ano po ang ginusto natin. Because the will of God is very clear. Malinaw po na ang kalooban po ng Diyos sa atin, lalo na po sa konteksto natin, the will of God is very clear. It is very definite. The will of God for them is to enjoy, to claim, to conquer the Promised Land. Minsan po, lilihis tayo. Gagawin natin yung sarili nating gusto. Tapos kapag kami nangyaring hindi maganda, i-encourage natin ang sarili natin sa mali. Nasasabihin natin, ano magagawa ko kung ito ginusto ng Diyos sa akin? Mga kapatid, bago mo sabihin yan, pag-isipan mo muna yung pinagpasyahan mo. Nagpasya ka ng lihis sa kalooban ng Diyos, tapos sasabihin mo, inalaw ng Diyos na ganito ang mangyari sa buhay ko? No! You suffer the consequence of your wrong decision. It is not the direction of God to you. It is not the will of God to you. Ang importante po, lagi tatandaan natin, if you really believe na ikaw ay tinawag ng Diyos, na ikaw ay niligtas ng Panginoon, na ikaw ay kanyang anak, ang gusto ng Diyos, pagpalain ka, kaya pag hindi ka pinagpapala, hindi ang Diyos ang may gusto niyan. Malinaw ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Tapos kapag hindi tayo pinagpala, Diyos ang sisisihin natin. Talagang hindi naman lahat siguro tinalaga sa ganyan. Para sa akin siguro, dito ako tinalaga ng Panginoon. Saan mo nakita yan? Samantalang ang Biblia nagsabi sa usapang Israelita, nung ilabas sila sa Egypt, malinaw na ang gusto ng Diyos, i-enjoy nila yung Promised Land. Sa usapang Kristyanismo, sinabi po na ang gusto niya, masave ka at i-enjoy mo ang kaligtasan mo. And the abundance of it. At yung pong bagay na ito, ang dapat nakatatak sa isip natin. Huwag niyong gagawing justification. Yung inalaw ng Diyos, mga kapatid. Diba? So, malinaw po, ang kailangan natin, focus. Diba? Ang kailangan natin, fixed ang ating heart, fixed ang ating mind. Ano man ang mangyari, we need to be firm. Amen? So, ito po'y usapan ng pananampalataya kasi ang mga hindi nakaentrada, unbelief ang problema nila. Ito po'y usapan ng focus dahil sa lakbay, imbis na nakatutok sila sa Promised Land, ang lagi nilang nakikita yung mga hadlang. Diba? Ito po'y usapan ng firmness because even though the will of God for them is to claim the land, to enjoy the land, but along the way, may mga kailangan po nating harapin, mga kapatid. Amen? Kaya ang gusto kong maging simpleng pahayag sa inyo ngayon. Pero napakahalaga, mga kapatid, please don't. Nag-enjoy ba kayo sa Christian life? Naniniwala kayo maganda direksyon ng Panginoon sa atin? Marami na bang pinatunayan ng Diyos sa buhay mo? Marami ka na bang na-enjoy na pagpapala? Maraming bagay na ba na naging kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos along the way, along your journey? Mga kapatid, all of us will surely say amen. Because walang kahit isa rito na makapagpapasinungaling sa katotohanan kung gaano naging dakila at mabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So dito po sa Numbers chapter 14, may mga natutunan po ako na dapat pakaiwasan natin at wag na wag nating gagawin. Okay?
Alam nyo, nung tawagin ng Panginoon si Moses, isinaisang tabi ni Moses ang kanyang sarili para sundin ang Diyos na i-lead ang kanyang bayan. So the Lord called Moses to lead His people. Okay? And then, alam natin yung story na kung tutusin, humanly speaking, in the human side, meron siyang po pwedeng maging mga pangsariling excuses para hindi gawin yon. Parang si missionary. Kinuwento niya sa atin kung gaano kaayos ang trabaho niya. In fact, nagkatrabaho pa po pala sila ni Ma'am Kisha, di ba? Sa isang hotel ba yan? Okay? So, he's working. He's earning good. But the issue is that, okay na ba yun? Kung hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon sa kanya, so tinawag siya ng Panginoon. Nung tinawag siya ng Panginoon, hindi siya tinawag sa kawalan. Tinawag siya sa tiyak na kalooban. Okay? Mga kapatid, ngayon, ang aasahan po natin, siya po ay maglilid ng mga tao. Diba? And just try to imagine, in the life of Moses, the Lord called him to lead the Israelites. Pag inaral niyo po yung katangian ng mga Hudyo, wow! Hard-headed, stiff-necked people. Diba? Murmurers. Yan po yung sinabi po ng Bible. Kaya ho sa leadership, hindi madali yan. Pero ngayon, ang gusto ko pong i-point out, because I believe malaking bahagi ito kung bakit ikaw o ang Kristiyano sa kabila ng magandang kalooban at nais ng Panginoon, po pwedeng hindi po niya ma-enjoy katulad ng nangyari sa kanila. It is because of their wrong heart sa kanilang leader. So please don't go against your leader. Please don't go against your leader. Wag na wag po tayo na lalaging sasalungat. Tingnan niyo po ang ginawa nila. And all the congregation lifted up their voice and cried. And the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, kung ano-ano po yung mga ibinintang sa kanila. You know, ang isang nakita ko po at sa obserbasyon ko po, even Preacher Larry Villa can attest to that. Kasi isa siya sa example natin na mula po nung siya ay iniligtas ng Panginoon sa gawain ito, kahit saan siya mapunta, mga kapatid, hindi po nawala sa pamilya nila yung kanilang puso para dito po sa gawain. And the good thing about them, it is not just their heart for the ministry, but also their heart sa leader. Kung gaano sila naging grato. What I meant to say, yung kanilang appreciation, yung kanilang affection sa leader, ang layo na nila, pero nararamdaman pa. You know, siguro, si Sister Queenie, hindi na halos na pag-uusapan, di ba? Dahil sa tagal na hindi na natin siya kasama. Hindi natin siya kasama physically. Pero alam niyo po, na mas napaka-faithful po niya sa usapan ng giving sa mga ministeryo natin dito sa church, kahit hindi na po namamayagpag o naia-announce yung kanyang pangalan. And the good thing about her, without me insinuating, without me dictating her, ang isa sa nasa heart niya, hindi lang po yung magbigay sa church. Kundi nagugulat ako na sasabihin po ni PDB, in fact, at first, hindi ko nga po alam kung kanino nang gagaling eh. Basta ang sabi po niya, doon po sa giving niya, kasama po ang pastor. Ibig sabihin, ang isang tao na kung titingnan niyo po yung heart for the ministry. Sino yung umatin ng mentoring kahapon? Ayan. Di ba? Yung mga umatin ng mentoring kahapon. Hindi ba isa sa napag-usapan natin doon, yung idea na kung paano itinatrato yung pong leader. Kasi yung pagbabalanse po ng mga bagay-bagay. And then, naikwento ko po doon yung ilan sa mga storya kung paano pong ang pinagpapastoran ko. Imagine po, kahit nakatalikod kayo, yung pastor nyo po, very happy, very proud, sa positibong aspeto na talagang naipapatotoo ko po kayo.
Diba? Yung pong usapin sa Pedro family, doon sa kung paano ang Diyos nag-accomplish ng aming bahay. I mean, lahat ng yan. Pero ang gusto kong obserbahan nyo po, mga kapatid, yung pong mga ang ganda ng puso para sa leader, ang ganda ng puso para sa manggagawa, tingnan nyo po ang impact at effect sa kanila. Diba? Tatay-tahimik yan sila Ate Nora, pero mula noon hanggang ngayon, sa simplicity nila, hindi po nila naiwala. Hindi ba? Tingnan nyo po yan. Ito po hindi yung para magbida ko ng mga pangalan. Ha? I mean, hindi ako nag-expect kahit ano po. Kasi alam nyo yung buhay po nila Kuya Bay, di ba? Ayan, nasunog pa, di ba? Nasunog pa nung kamakailan niyang. Pero alam nyo po yan, nagtitinda pa lang po sila ng tapsilog ba yan? Basta yung mga may karinderya kayo, di ba? May kainan kayo. Hindi po ba pagka meron tayong mga activity rito, hindi ba? Sila po nagpapakain or ganun kapayak, ganun kasimple ang mga buhay po nila. Okay? So, ako po, kilala nyo ako. Wala po akong sinisino sa church. Hindi po ako malapit sa tao dahil lang may binibigay. Alam niyong malapit ako sa lahat sa inyo. And in fact, yung mga nagbibigay, sinasabihan ko sila na sana wag naman pong ang kapalit nitong pagbibigay niyo sa akin. Kailangan sa inyo lang po ako nakatikit. Kailangan, hindi ba? Meron tayong mga usapan, pwede ko pa rin kayong pagalitan. Amen? Kaya nga po yung isa dyan, laging mabait pagka nahandyan po ako. I mean, hindi nila ginagamit yung kanilang generosity para maselyuhan po yung lips. Pastor, pag pinagalitan mo, bishop, tapos na ang. No. At alam nyo po bang ginagawa nila yan sa simpleng paraan? Diba? Yung kung paano po mga kapatid na sinasabi ko. Diba? Mga kapatid, hindi ko po maikakaila na sa amin po, sa buhay po namin, may mga tao talagang naka-assiste po lagi sa akin. Diba? Yan po ang puso. Ang Aguilar family, palibasa, Freddy ako. Alam nilang para ang kombinasyon, di ba? Freddy Aguilar. Kaya ho ang nangyayari po mga kapatid, nakaagapay din po sila. And you know what? Yung mga members natin, magugulat kayo. Pagpasok mo dyan sa office, hindi na para mga lanang isa-isa kayo. Naandyan po yung, ano ba naman yung cake? Alam nyo namang hindi naman po ako yung kakain lahat niyan. Hindi ba? Minsan nga po, may mga active na talagang hindi pa nauumpisahan. Willing silang umpisahan na, sintensyahan na kaagad yan. Ang ganda lang po talaga sa heart. Mga young people natin, mga young pro natin, na kung saan na-train, na kung paano sumuporta. Kaya ko po dinidiin yan. Kasi pansinin nyo po ang lahat ng mananampalataya na ang puso ay positibo sa leader, na ang puso ay nakaagapay sa leader, na ang puso ay may pagyakap sa leader. Tingnan nyo ginawa ng Diyos sa buhay nila. Itatanong ko lang po, nakarinig po ba kayo ng supportive sa leader na panayang reklamo sa buhay? Hindi ba lahat ng ang magandang puso ay nasa pagtulong sa leader? Ano nangyari? Hindi ba pinagpapala ang buhay? Amen? Mga kapatid, lalo na ang leader nyo, kilala nyo po ako. Kung ganyan kayo, ganyan din po ako. Kung kayo po'y generous, generous din po ako. In fact, mga kapatid, sabi ko nga, hindi ko alam kung paano nangyayari sa usapang miyembro, sa usapang mga anak-anak nyo, sa usapang mga pastor. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yan na parang hindi nauubos. At ngayon po, ang sarap ng kalagayan na ikaw ang hinihinga ng tulong at hindi ikaw ang nangangailangan ng tulong. It is more blessed to give than to receive. Amen? So, ini-establish ko muna po yung positive. Di ba? Because even in our church, you can prove that na yung pong maganda ang puso sa leader, masaya ang Christian life. Amen? Pero subukan nyo pong negatibo ka. Subukan mo pong laban ka. Tingnan mo kung enjoy mo yung Christian life mo. Tingnan mo kung enjoy mo yung church life mo. In fact, kapag ka negatibo ka, tumayo pa lang ang leader, ang hinahanap mo na kaagad, yung ibubuta sa kanya. Ang tanong ko, masaya ba yung ganung buhay? Di ba, ang masarap na buhay yung talagang, alam niyo yon, yung kapag ka po pinag-usapan, yung pong gawa ng Panginoon. Kasi pagpapala, hindi naman pera lang ang pinag-uusapan natin sa pagpapala.
Mga kapatid, mga minamahal, just try to imagine na ang Moses na ito, isinaisang tabi ang kanyang pangsarili, sinunod ang tawag ng Diyos, at ang tawag ng Diyos pangunahan ng mga tao, at hindi po mahirap, hindi po madali yan, napakahirap po niyan. Pero sa lahat ng ito, ano sinukli nila? Pag kami panganib, parang sila lang ang delikado, parang si Moses hindi. Diba? Ibig sabihin po, yung mga experiences nila along the way, para sisihin mo yung isang tao na kahit siya naman nasa panganib din, kahit siya naman mahirap din ang kanyang nararanasan, tapos sisisihin mo? Mga kapatid, kung merong isang bagay na wag nating gagawin, ito po ay ang lumaban tayo sa itinayo ng Panginoon. Diba? Tingnan niyo po kung gaano sila katindi. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us into this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return to Egypt? And they said one to another, let us make a captain and let us return. Ibig sabihin, humahanap pa ng mga kaalyado para kumontra, sumalungat doon sa nangunguna. Samantalang yung nangunguna, dinidireksyon ka doon sa gusto ng Panginoon. Pero anong sabi po nung ilan sa kanila? Balik na lang tayo sa Egypt, humanap na lang tayo ng pwede mag-lead sa atin para bumalik sa Egypt. Mga kapatid, ano po ba ang kanasa-nasang balikan sa Egypt? Nakikita niyo po ang punto ko? Gugustuhin niyo ba na balikan yung dati nating buhay? Gugustuhin ba nating balikan ang ating pong walang kasiguruhang buhay? Ang ating magulong buhay? Ang ating pong delikadong buhay? Mga kapatid, walang pinakamasarap na buhay kundi yung buhay na nasa kalooban ng Panginoon. Tama po? Mga kapatid, kaya kahit ano maranasan natin, ialis mo sa isip mo yun. Diba? Ang sabi po nila, panay ang murmur nila kay Moses, mga kapatid. At nagkaroon sila ng kaisipan, balik na lang sa Egypt. Mga kapatid, desperado tong mga taong ito. Kasi anong buhay nila sa Egypt? Buhay na inaalipin, buhay na binubusabos, buhay na minamaltrato, buhay na talagang parang hindi po mananasa ng kahit sino. So parang ang ibig sabihin lang nito, matuto kang kumilala sa leader na inilagay ng Diyos sa'yo. Okay? Please don't go against your leader. Second, please don't grieve the Lord. Wag na wag nating pipighatiin ng Panginoon. Wag na wag nating pasasamain ang kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 5. After na yung mga tao po sumasalungat kila Moses. Anong sabi ng verse number 5? Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of Israel, children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. Anong sabi ng verse number 8? Ano pong sabi ng verse number 8? Sabay-sabay po. Ready? Begin. If the Lord delight in us, if the Lord delight in us. Mga kapatid, ibang-iba kapag ka ang Diyos natuwa sa iyo. Yun ang asamin nating buhay. Yung buhay na kinasisiyahan ng Diyos. Yung buhay na kinatutuwaan ng Panginoon. Yung buhay na kinalulugdan ng Panginoon.
Ang sabi niya, if the Lord delight in us, meaning to say, wag na wag lang natin palulungkutin ng Diyos. Wag na wag lang natin pasasamain ang loob ng Diyos. Remember, lagi ko pong binabanggit sa inyo ito. Pagka kayo nagbasa ng Biblia, pagka kayo nakinig ng preaching, wag yung mensahe lang. Magandang tumungo tayo doon sa kalagayan na sa lalim ng ating pagtanaw sa buhay pananampalataya, not just the message, but also the feelings of God. Amen? Na dapat nating ikinoconsider. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, pag nakikinig kayo ng preaching, damhin nyo naman ang damdamin ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko, hindi na kailangan paulit-ulitin pa sa atin. Kung naniniwala kayo na sa pagpunta nyo rito, sasamba kayo sa Diyos, alam nyo na hindi po pagse-cellphone ng pagsamba. Alam nyo na hindi kwentuhan ng pagsamba. Alam nyo na hindi chismisa ng pagsamba. Alam natin na ang pagsamba ay pagbibigay ng kabuuan natin sa Diyos. Hindi ba yan ang pinakikiusap ko sa inyo na dapat kung tutusin? Hindi. Dahil yung ating kaisipan mismo, alam natin dapat na pumupunta tayo sa church para sumamba at alam nyo na hindi magiging masaya ang Diyos na hindi mo binibigyan ng mataas na paggalang ang pagsamba mo sa Kanya. Sipin nyo, hindi nga tayo nagdadalawang oras eh. Halos 1.5 hour lang tayo na nagsiservisyo sa Diyos. Hindi ka pa makatiis. Kaya nga sinasanay kayo, Bible ang dali ninyo. Kasi yun ang purpose natin, ating pakikinggan ng mensahe ng Panginoon. Siyempre, kung ang dadalin mo, cellphone, anong mangyayari dyan? Di napakadali ng tukso sa iyo ni Satanas na kung saan mawala yung atensyon mo. Mga kapatid, ang sinasabi ko po, simpleng bagay, kung ang Diyos ay nangungusap sa atin at hindi tayo nakikinig, ano mararamdaman ng Diyos? Hindi naman tayo nag-uusap ng maayos na service para matuwa si pastor. Lahat ginagawa natin to make God happy. To please the Lord. Kaya kung magagalit kayo sa akin, sa sinasabi ko, wala po akong magagawa. I need to tell you this. Why? Because I do not want the church, a church, na kung saan po, mababaw ang tingin sa pagsamba sa Panginoon. Kasi akong paniniwala ko, hindi kailangan maging mahigpit ni pastor eh. Di ba? Ang kailangan lang lumago at magkaroon ng espiritualidad at ng tamang puso ang mga miyembro sa Diyos. Di ba? Kaya sana po mga kapatid, pag sumamba tayo, paramdam natin sa Diyos na talagang tutok tayo sa Kanya. At sa ating pong paglalakbay mga kapatid, tandaan nyo po, ang Diyos ang nagpapala sa atin, ang Diyos ang tumutugon sa lahat ng pangangailangan natin. Napakadali na sa isang pitik lang ng Panginoon, mawala ang lahat ng meron tayo. Pero kung ang Diyos magagalak sa atin, amen? That is the message. Sabi niya, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land. Ano ba yung land na sinasabi? Magaan ba yun? Mga kapatid, yun po yung pinagpalang buhay, mga kapatid. Ang ibig sabihin, kung matutuwa ang Panginoon sa iyo, pagpapalain ka niya. Amen? So please, don't grieve the Lord. Kasi ang karugtong, sabi niya sa verse number 9, only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Kumbaga, nung meron po nagpaalala sa kanila, nung meron po nagsabi sa kanila, nung meron nagtatama sa kanila, nagalit pa. Halimbawa ako, sa sinasabi ko sa inyo ngayon, imbis na realization, oo nga no, tama nga naman. Bakit nga ba naman kung sasamba tayo, hindi natin sambahin sa mataas na antas ng pagsamba ang Panginoon? Bakit ka ma-open sa taong nagtatama sa iyo? Di ba? Subukan mo nga sa eskwelahan. Di ba? Subukan nga po natin mga kapatid sa trabaho. Na habang nagtatrabaho, anong ginagawa mo? Lalo na sa pagsamba, mga kapatid. Ewan ko po sa inyo. Pero kung meron dapat tinitingnan pinakamataas ang mga mananampalataya, ito yung pagsamba sa Diyos. Amen? Ang nangyayari po, pagka sa work, ayaw mong malate. Bakit? Baka magalit si boss.
Sa school, ayaw mong malate. Bakit? Baka magalit si ma'am. At kung sa church, kaya ayaw mong malate dahil baka magalit si pastor, mali yun. Hindi dapat si pastor ang iniisip mong baka magalit. Baka hindi matuwa ang Diyos sa akin. Kasi kung aga lang ang pag-uusapan, pag-outing naman eh. Hindi naman po tayo nag-outing ng alas 9 ang alis eh. Ang outing natin, kadalasan, ang alis, alas 5, di ba? Alas 6. Tapos, ang aga-aga pa lang eh. Meaning, pag ginusto, depende sa pagpapahalaga. Kaya sabi niya, wag lang kayo magrebelde sa Panginoon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, sundin lang natin siya. Ang sabi po, ang linaw-linaw na doon sa kanilang naging mga pagrereklamo, ang sabi ng Panginoon, verse 11, and the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? Nararamdaman niyo yan? Minsan kasi pag nakikinig tayo ng mensahe, wala lang. Gusto lang natin masabing umattend tayo. Sana hindi lang natin pinakinggan ang mensahe. Sana dinamarin natin ang puso ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moses, hanggang kailan ko titiisin itong mga taong ito? Hanggang kailan nila ako talaga ipoprovoke? And the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? And how long will it be ere? Ang sabi po, will it be ere they believe me for all the signs which I have shewed among them? O mga kapatid, silipin nyo mabuti. Anong pinupunto ng Diyos? Parang simple lang. Hanggang kailan kaya ganyan yung mga tao sa akin? Hindi pa ba sapat yung mga ginawa ko? Hindi pa ba sapat yung mga pinatunayan? Hindi pa ba sapat yung mga pinakita ko sa kanila? Hindi pa ba sapat yung blessing mo? Hindi pa ba sapat yung goodness ko sa kanila? Hindi pa ba sapat na nilabas ko sila sa Egypt? Hindi pa ba sapat na kung saan talagang nag-provide ako para sa kanila? Hindi pa ba sapat sa kanila na pinakita ko na nakatawid sila doon sa... Hindi pa ba sapat sa kanila yan? Pero anong sukli? Anong iginaganti natin? Kasi ang magandang espiritualidad, yung psalmist, spirituality, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Lahat nga po nang naniniwalang ang bait-bait ng Panginoon sa atin, pakitaas ang kamay. Wow! Ano igaganti natin sa Kanya? Di ba? Yung ginawa mo na ang lahat ng pwede mong gawin, pero pinagdudahan ka pa rin. Yung ibinigay mo na ang mga pangangailangan, pero ingrato. Yung mga may pagkakataong sila ay nagipit at nangailangan na tumugon ng Panginoon, nirescue sila ng Panginoon, pero pag dumating sa time na yun, parang hindi nila naaalala yun. Sabi niya, hanggang kailan? Mga kapatid, please, don't grieve the Lord. Amen? And then, para sa kapakanan natin, please, don't give up the land. Please, don't give up the land. Mga kapatid, hindi masama na mag-enjoy tayo sa pagpapala ng Panginoon. Amen? That is the will of God. That is the plan of God. That is the design of God. Ang gusto ng Panginoon, pagpalain tayo. Huwag lang tayong kokontra sa salungat, sa tagapanguna. Huwag lang natin pipigatiin at pasasamay ng loob ng Diyos. At huwag nating i-give up yung land only because of unbelief. Iniisip ko po, kung yung mga minarating ngayon, kung nung nahirapan po kaya kayo, tumigil kayo, narating nyo kaya yung narating nyo ngayon? Kung nung nasaktan ka, kung nung natisod ka, kung nung nagtampo ka, tumigil ka. Nakabuti kaya sa'yo? Mga kapatid, pagka kayo naglalakbay,
Dahil sa reality of life, may Satan eh. May kalaban eh. Natural lang po na along our journey, may mga ma-experience tayo na ang goal ng kalaban ay yung patigilin tayo. Pero yung give up ka, halika, balik lang tayo sa Egypt. Wag! Gugustuhin mo yung Egypt? Sa kabila ng ang gustong pagdala ng Diyos sa iyo, Promised Land. Mga kapatid, just ano lang po ha, for the sake of emphasis. Isipin niyo po mabuti, anong buhay meron sa Egypt? At anong buhay meron sa Promised Land? Kung yung typical na pag-iisip, sino sa atin ang mas gugustuhin ng Egypt? Sino sa inyo ang ayaw ng masayang buhay? Sino sa inyo ang ayaw ng mapayapang buhay? Sino sa inyo ang ayaw ng masaganang buhay? Sino sa inyo ang ayaw ng pinagpalang buhay? Eh, ba't nag-give up ka? Eh, yun ang gusto ng Diyos sa iyo eh. Kaso nung nagtampo ka, kaso nung natisod ka, kaso nung nasaktan ka, kaso nung nagalit ka, ano ginawa mo? Ayaw ko na. Give up na ako. Mga kapatid, aralin niyo po yung generation ni Caleb at ni Joshua kung gaano nila in-enjoy ang Promised Land. Alam niyo po, pag inisip niyo si Caleb at si Joshua, sila yung nakaagapay sa leader. Sila yung partikular na talagang ang Diyos panghawakan. Sila yung hindi gumibab kahit na po ano ang kanilang natanaw. Huwag niyong sabihin hindi nila nakita yung mga giants na nakita nung 10 spies. Nakita nila. Kung ano yung nakita ng 10, nakita rin ni Caleb yun. Nakita rin ni Joshua yun. Pero hindi yun ang focus nila eh. Ang focus nila, kung ano yung lupa na nais ng Panginoon, yung design ng Panginoon para sa kanila. Ang faith nila, nasa Diyos na nangako. Kaya fix ang heart nila at firm sila na hindi sila matitinag. Kaya mga kapatid, nag-enjoy sila sa Promised Land. Pero alam niyo po ang sinabi ng Bible? Yun daw pong mga reklamador at yung pong mga wala nang inisip, kundi yung, alam niyo po, magbigay ng sisi doon sa tagapanguna, sila po ang mga hindi nakaentrada sa Promised Land. Mga kapatid, mga minamahal, ang message lang po na nais kong idiin sa bawat isa sa atin. The will of God is really great. The will of God is really wonderful. The will of God is really good. The will of God is sure, mga kapatid. Please don't go against the leader. Please don't grieve the Lord. And please don't give up the land. Wag na wag nating isuko ang laban, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. Alam mo kung saan ka dadali ng Diyos. Pero yung talikuran mo ang Diyos, wala kang magandang mararating. Kaya for me, ang aking pong iiwanang pahayag sa inyo, please don't. Please don't. Try our best by faith to enter the Promised Land. To experience the Promised Land and to enjoy the Promised Land. Amen? Yun po. Makakapasok ba tayo? Ba't di ka makakapasok? Para sa atin nga yan. Di ba? Mararanasan ba natin? Siyempre, yan ang disenyo ng Panginoon. At ang tiyak, mga kapatid, ma-e-enjoy natin. Ilan sa atin ang nag-e-enjoy sa Christian life? Yan ang Promised Land sa buhay mo. Hindi dami ng pera pinag-uusapan.
Hindi dami ng mga material na bagay ang pinag-uusapan. Kung ikaw ay nandoon sa buhay na nag-e-enjoy ka, yung spirituality, yung maturity, yung pong tinatawag nating spiritual maturity, yan po ang nais ng Diyos na maabot natin. Kaya I hope and I pray na ang message na ito ay hindi lang naging paalala, kundi naging babala sa bawat isa sa atin. Don't go against the leader. Huwag tayong maging rebelde. Don't grieve the Lord. Huwag natin pasasamain ang loob ng Diyos. And don't give up the land. Kung tinawag ka ng Panginoon, ano man ang maranasan mo, missionary, tuloy lang. Huwag mong i-give up dahil maganda ang gustong gawin ng Panginoon. The same thing with us, with me. In all of the experiences na akin pong na-encounter along the way, because I believe that God is really calling me, I just follow, mga kapatid. And you know, na-enjoy ko po ang ginagawa ng Diyos. Kahit marami po ang mga challenges sa buhay. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayo. Huwag niyo pong tingnang mababaw kapag ka nasasaktan natin ang puso ng Diyos. Pag-isipan nating mabuti sa ating pong spiritual na buhay. Sa anong kalagayan, sa anong kaisipan, sa anong mga kapasyahan, sa anong mga gawain ko napapasama ang loob ng Diyos. Importante po ito, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Diyos to the point na naglagay siya ng somebody na mangunguna sa atin. And please don't go against your leader. Let us make God happy. Because kapag ka natuwa ang Panginoon sa atin, wow, may enjoy natin ang mga pagpapalang Kanyang inihanda para sa atin. So don't give up the land. Habang tumutugtog po, don't just come. Huwag kang basta lumapit lang. Kundi talagang, alam niyo po yun, talagang hihilingin mo sa Diyos sa paglapit mo. Lord, please. Lagi mo itatak sa isip ko po itong paalala at babalang ito. Yung bang lagi po sa buhay ko bilang Kristiyano. Pahalagahan ko po na naglagay siya ng mangunguna para sa aking kapakanan. Yung po pwede akong pagsabihan. Yung po pwede po akong paalalahanan. Yung po pwede po akong turuan. Yung po pwede po akong sawayin kung kinakailangan. Yung pagbigyan mo ako ng puso, nasasama lang ako sa tagapangunang inilagay ng Panginoon. Susunod lang ako sa tagapangunang inilagay ng Panginoon. At sisikapin ko na sa lahat ng gagawin ko, sa lahat ng pagpapasyahan ko, mapapasaya kita, Panginoon. Sige po, sabihin natin sa Diyos yan. Tulungan mo ko na huwag kong mapasama ang loob mo, Panginoon. Huwag kong mapabigat ang damdamin mo. At bigyan mo ko ng determinasyon na kahit ano mangyari, hindi ko po i-give up ang kalooban mo sa aming buhay. Sige po. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat po sa paalalang ito. Salamat po sa warning na ito. Malinaw, O Diyos, na sa kasaysayan ng bayan mo, hindi po napapabuti ang mga lumalaban sa inilagay mong tagapanguna. Lalong hindi po nagiging maganda ang kahihinatnan ng mga hindi nagbibigay kaluguran sa iyo.
Lord, please help us. Tulungan mo po kami na hindi namin mapasakit ang kalooban mo. Tulungan mo po kami na hindi ka namin ma-displease, Panginoon, sa buhay namin. Tulungan mo kaming mapasaya ka namin lagi, dakilang Diyos. Huwag ka naming mapalungkot, huwag namin mapasama ang loob mo sa katayuan po, O Diyos, na laging pangsarili ang aming iniisip. Huwag po nawang dahil sa hirap, dahil sa tampo, dahil sa nasaktan, makakalimutan namin na ang dapat concentration namin ay ang promised land sa aming buhay. Yung bang maisip namin na lahat ng yan ginagawa ni Satanas para i-give up namin ang promised land. Lord, thank you for reminding us tonight. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us. Patawarin mo po kami sa mga naging paglihis namin. Patawarin mo po kami sa naging pagkukulang namin. At salamat, Panginoon, sapagkat hindi po huli ang lahat sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang kami dakilang Diyos ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at magawa ang kalooban mo sa aming buhay. Salamat po sa mga members ng church na ito, O Diyos, na kung saan nakaagapay at lagi po naka-back up sa tagapanguna. Salamat po sa church na ito, nakaisa ng puso sa goal namin na lagi kang parangalan, lagi kang bigyan ng kapurihan, lagi kang bigyan ng kalwalatian. Sa lahat ng mayroon kami, ikaw ang aming bigyang kaluguran, Panginoon. Lord, thank you for all the members of this church na may ganyang puso, Panginoon. Lord, thank you rin po sa determinasyon, sa kaisipang sa lahat ng mga laban sa buhay na ito, dapat maging espiritu ni Caleb at ni Joshua ang tataglayin po namin, Panginoon, nang hindi po namin i-give up ang promised land. Salamat po, aming Ama. Purihin ka, O aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Are you blessed tonight? Salamat po sa Panginoon.